Mga idol, kagaya nga po ng napag-usapan natin, dumating na sa ating bansa ang Memphis superstar na si Ja Morant bilang parte ng kanyang Nike Asia Tour para i-promote ang kanyang sapatos. Madaming Pinoy fans ang sumalubong sa kanya at nagkaroon ng tsansang makita ito ng personal kung saan bumisita nga siya sa Nike Courtyard sa BGC kung saan nagkaroon dito ng exhibition game kung saan naglaro ang ilang mga kilalang players sa Pilipinas kagaya ni Renz Abando, Richie Rivero, CJ Cancino at si Jeron Teng. And since exhibition game ito, buwelo si Renz Abando ang ipakita ang kanyang nakakabilib na dunks na inaprubahan rin naman ni Ja Morant. Halos hindi rin naman nagkakalayo ang katawan at athleticism ni Morant at Abando kaya hindi na nakapagtataka bakit ganoon ang kanyang reaksyon. Masayang-masaya nga si Ja Morant sa mga Pinoy fans. In fact, willing nga itong makipaglitrato gamit ang kanyang signature selfie at makapagpa-picture sa jeep na ginawa ng ibang mga NBA players na bumisita sa ating bansa. Yes mga idol, kasabay ng pagbisita ni Ja Morant, may ilang Pinoy rin naman ang inalala ang mga NBA superstar na nakabisita na sa Pilipinas. Una ay ang namayapang NBA legend na si Kobe Bryant na bumisita sa bansa multiple times, 1998, 2007, 2011, 2013 at ang kanyang last noong 2016. Sa dami ng beses na nakapunta si Bryant sa Pilipinas, itinuturing na nga siya dito ng hero. Bukod kay Kobe, bumisita rin naman sina Stephen Curry ng 2 beses. Pumunta ito 2015 at 2018. James Harden bumisita sa bansa multiple time, especially 2019 noong ipromote niya ang kanyang sapatos. At higit sa lahat, kabilang rin sa mga superstar ay si LeBron James na bumisita dito ng 3 beses, 2013, 2015, 2017 kung saan nagkaroon siya dito ng exhibition game at training session. And guess what? Kung si LeBron James nakabisita na sa Pilipinas, hindi rin naman ito nagagawa pa ng kanyang karibal sa pagiging greatest of all time na si Michael Jordan na hindi man lang nababanggit ang Pilipinas sa kanyang mga interview. Yes mga idol, tama ang inyong narinig. Bukod sa hindi pa ito nakakapunta sa Pilipinas, mukhang wala na rin naman siyang balak na gawin ito sa mga susunod na taon. Samantala, sa kabilangan ng kagustuhan ng Golden State na panatilihin si Jonathan Kuminga sa team sa pagbibigay sa kanya ng bagong extension at pagkansila nila sa sign and trade negotiation, sinabi rin naman ng kanilang batang player na hindi ito mangyayari gayong buo na ang kanyang loob na lumipat ng ibang koponan. At isa sa mga teams na pinupusuan nito, walang iba kundi ang Sacramento Kings, gayong pinangakuan nga siya nito ng starting position at gagawin siya bilang priority sa rotation. Kasabay niyan, ibinulgar ng isang insider, nag-offer na ang Kings ng package na sina Malik Monk at ang kanilang 2030 first overall pick bilang kapalit ni Kuminga. Ang kaso, hindi kagaya sa Phoenix Suns, bibigyan lamang ng Sacramento ng bagong kontrata na nagkakahalaga ng 3-year, $63 million kung saan mas mababa at maikli nga ito kumpara sa kanyang hinihiling na kontrata.